tayo ay gising na, tayo ay magkismisan na, tayo na magkismisan na, maaga na naman ngayon, di po nga, kape. Kape na tayo diday, kaya alam mo naman, di nakakain ng ng pandesal diday, kay nakaantay sa mga kasi yung panalo, gano'n, na maulan ngayon kayo, sabugan, ngayon, maulan. Katira ilong ko, kakakismis, mukhang maraming darating na naman akong kismis, diba? Ito kasi kagabi ko talaga na nakachika ko siya, kaya naalala ko siya, ang chismisan namin, diday. Yun. So, siya ang chismis ko sa'yo, diday. Siya ay, meron siyang anak. Meron siyang isang anak. Tapos meron siyang karelasyon. Matagal naman silang magkarelasyon. Kaso, yung anak niya, ang nagbabantay, yung nanay ni girl. Kasi yung kanyang partner, meron din siyang trabaho. May trabaho siya, tapos siya may trabaho din siya, pero hindi sila sa isang bahay magkasama. Total, malayo kasi ang kanilang tinitirahan. Depende dun sa kanilang bahay, sa trabaho. Malayo talaga, kaya kailangan nila mag-apartment. So, sa side ni Boylet, ni Jowa, ibang area. So, sa iba talaga siya, nag-stay sa tinutulugan. Tapos si Girl Lalo naman, malapit-lapit ang trabaho kasi nilalakad-lakad lang. So, mas okay naman sa kanya. Kaya lang, kahit na malayo ang anak niya, safe na safe naman palagi yung anak niya kasi ang babantay nun, yung nanay niya. Kaya okay na okay naman siya. Tapos yun, sobrang sipag niya sa trabaho kasi talagang ang responsibilidad bilang ina talaga. Gagawin mo lahat bilang isang nanay, di ba? Especially, hindi naman ikaw nag-aalaga. Mag-alaga ka man pag nakatapos lang ng trabaho. Kasi malimit talaga nag-aalaga yung mga nanay-nanayan, yung mga lola, di ba? So ganun, talagang sinisipak ang trabaho para makaipon lagi ng pera. Siyempre, mag-aaral pa yung anak niya. Kaso, dumating sa point na nagkakaroon din naman ng pagkukulang din ng mga budget, na siyempre, pagdating ng mga anak, kailangan talaga binibigyan lahat pagkain, basta lahat ng kailangan ng isang bata, di ba? Bilang isang ina naman tayo. Kayo pala kayo, hindi man ako inay-diday. Inay-inayin lang ako. Okay, na-experience ko na rin yun. Kaya yun, after noon, dumating sa point na nakikipag-usap siya sa asawa niya kasi parang kulang sa responsibilidad. So yung lalaki talaga sobrang responsibilidad, kaya lagi siya nai-stress. Pero ina-accept na rin niya, kumbaga pinipilit na lang niya yung lalaki kung ano man ang gustong gawin kung balik sa buhay niya, parang gano'n. Basta yung anak niya, mabigay lang yung kailangan kahit siya hindi na siya asikasuhin ng anak niya. Pero si Girl Lalo, hindi na lang niya, basta nagsalita na siya ulit-ulit pero never na bumigay. So after noon, nag-stop na rin siya kasi nagsawa na lang siya sa kakasabi. Yung alam mong nagkakanda utang-utang para lang mabigay yung mga responsibilidad ng anak. Siyempre, bilang ina naman, bibigay mo lahat kahit sabihin magkanda utang-utang okay lang kasi nga para mabigay yun sa anak mo, di ba? So, ang pagkalipat ng ibang mabutong taon, naumay na si Girl Lalo, nakipaghiwalay na. Nakipaghiwalay na talaga siya sa lalaki kasi kaumay na rin, nakakapagod na. Okay lang, mapagod ka sa anak mo, nakakabigay lahat, naasikaso. Pero pagdating sa asawa, never mo kailangan magpakipagod. Di ba? Kahit naman sino, di mo kailangan magpakapagod para sa asawa. Di po, itapon na lang. Itapon na lang. Kaya kung wala naman may ay madali lang magpaka-enjoy sa pero yung mga ganyang problema, di po, itapon na lang. Kapag wala talaga siya sa kanyang So after ng ilang taon, naging magpakasipag pala siya ng trabaho. Kasi nga, syempre, mas sinolo niya talaga bilang isang magulang. After nun, din mo inaasahan na may nakilala siya. Kahit na pinipilit niya na ayaw mo na makipagrelasyon. Kasi nga, umay na siya sa problema sa ilang taon na tiniis niya. So, nagpaka-free na naman siya. Kahit sino gusto magpaka-free para relax na relax. Kaso may lalaki talaga na talagang pinush din ang sarili na gusto niya yung girl. Kumbaga, pinush din lahat ng pangailangan na kahit, nag-open talaga si Girl Lalo ng mga problema niya. So, dahil ginustuhan siya ng lalaki, parang pinush na rin yung sarili niya na nabigay ng pangailangan bilang isang ina. Kaya yun, after nun, na nag-okay yung lalaki, in-accept niya yung babae, yung lalaki. In-accept niya yung lalaki. So, naging masaya talaga siya kasi lahat ng pangailangan niya, pati ng anak niya, natutulungan siya. Kumbaga, kahit na siya magtrabaho, hindi siya pinipilit ng lalaki. So, pinag-stay na lang ng bahay para ma-relax kasi makasama din yung anak. Kasi sa tagal ng panahon, sa tagal ng ilang taon ng pagtitiis bilang isang ina, bilang asawa, hirapan na talaga. Kaya, sa dumating na niyang bagong relasyon, naging okay, kumbaga naging swerte siya sa pagiging isang bagong relasyon. Kung masaya talaga na responsibilidad ng lalaki yung ginagawa niya bilang isang stepfather. Sa awa naman Diyos kasi sa sobrang sipag ng pangalawa niyang jowa, napakaswerte kasi nagkaroon siya ng anak. Buntis pa lang ata siya, buntis siya. Kasi nung isang hindi pa siya ganun kalaki ang tiyan. Yun, tapos masaya siya kasi buntis siya. Tapos syempre pangalawang anak niya na yung para sa kanila bagong pamilya naging mas maganda kaysa sa dati, di ba? Blessing sa panibagong relasyon, asawa, at blessing na padagdag na anak. Yun, swerte rin sa marami talagang swerte yan sa pagiging relasyon. Hindi naman kailangan lagi na i-push ang isang relasyon kung hindi ka naman ready. Mag-ready man, pero tinitiis mo lahat ng mga paghihirap kahit hindi mo na kaya. Diba yung ganun? Pag mga ganyan na hindi na talaga kaya, mas maigi pang solohin mo na lang bilang isang magulang. Bilang nanay naman, kayang-kaya mo na para maging tatay. Maging tatay ka na rin, basta may trabaho ka, okay yung kahit di ba, swerte din natin pag may maging magulang, nagkatulong tayo, di ba ganun? Yun lang, blessing is blessing sa mga bagong chikahan. Congratulations sa mga nanalo ngayon. Masaya para sa kanila kasi
Maganda talaga sila sumunod sa pool hanggang ngayon. Blessing na blessing kasi magaling silang mga leader. Yan lang, goodbye. Just miss, tikahan. Kapi na ako, pangalawa na ito dito, pangalawa talaga ito dito.